Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasok-pasok ko sa kalamon na nakatarabog sa Nyaba, Ajay, na nabuligta na sa luna for the purpose of the national and local election for the year 2025. With due respect na combination of Tagalog and Maguindanao, kagina we have a brothers here from bakit si Suharto Peng Mangudadato ay tatakbo ng governor ng Maguindanao del Norte. Gusto ko lang muna ipaliwanag bago yung programa natin. Way back 2022 ay nagkaroon po tayo ng election ng national election. At ang nagwagi ng ating pong One Maguindanao sa tulong ng bawat isa sa inyo ay naging reelected ang ating Agila ng Maguindanao, si Governor by Mariam Sangki Mangudadato. At dahil sa tulong din po ninyo sa mamamayan ng First District, now known as Maguindanao del Norte, at mamamayan ng Second District, known as Maguindanao del Sur, ay nagkaroon po tayo ng eleksyon ng Vice Governor. Ang na-elect po natin, officially elected, is si Vice Governor by Aimee Limbuna Sinswat. Sa tulong ninyo lahat, ay nagkaroon tayo ng mga board members. Board members elect, ay nandiyan po sila lahat, ay pinili ng taong bayan for the first and second district. Noong nagwagi tayo, ay nagwagi ang isang congresswoman natin mula sa first district in the person of Congressman by Dimple Mastura. On the second district, the elected Congressman Tong Paglas of the second district, and the rest of the board members for the first and second district. Sa batas ng Pilipinas, the highest form of law ay ang sinasabi nilang the right of suffrage. So, ibig sabihin, yung boto ng bawat isa sa inyo ay yan ang pinakamataas na pinagkaloob ng saligang batas ng bansang Pilipinas, ang inyong karapatan na pumili kung sino ang inyong governor, vice governor, board members, councilor, mayors, vice mayor, councilors, and congressman. Kaya tayo nagkakaroon ng election every 3 years. Kaya, isa din po sa mandato ng ating pong saligang batas na ang lahat ng elected ay hindi pwedeng bawasan ang kanyang term. Guaranteed yan ng Philippine Constitution na hindi pwedeng bawasan ang binoto ng tao dahil nanggaling sa taong kapangyarihan upang maging governor, vice governor, congressman, mayors, councilors, and board members. So, ibig sabihin, napakalaki ang karapatan ng bawat isa sa atin. Ang kapangyarihan na pinagkaloob sa tulong ninyo lahat ay pinagkatiwala ninyo kay Governor by Mariam Sangki Mangudadato, Vice Governor by Aimee Limbuna Sinswat. Yun ang pinaka-highest na position dito sa Maguindanao. Kaya yan ay isang bahagi na guaranteed sa Philippine Constitution na yung nagbinoto ninyo na si Governor by Mariam and Vice Governor by Aimee ay hindi pwedeng bawasan ang kanilang karapatan na magserbisyo sa first and second district known as Maguindanao Norte at Maguindanao Sur.
Kaya yan ay katulad ng isang halimbawa kung saan nanggaling ang kapangyarihan ng ating mahal na President. President Bongbong Marcos ay galing din sa taong bayan. Kaya siya ay ating presidente. So ibig sabihin, isa ang pinanggalingan ng kapangyarihan, yun tinatawag the right of suffrage. Yun po kapangyarihan na binigay ng konstitusyon na pumili kayo ng leader. Kaya ngayon, bakit tumatakbo ka ng governor? Hindi ka naman taga dito. Mali po yun. Dahil ang Maguindanao, Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur ay nanggaling sa isang probinsya. So, ibig sabihin, pag nahati yun, may karapatan kang pumili o saan ka lilipat. The classic example right now, yun nangyayari sa Makati and Taguig. So, yan po ay batas yan. Kaya yun diskusyon sa Senado yan. So, ibig sabihin, yun na freedom of vote, kung saan ka gusto mong tumira, ay hindi bawal. Ang pinaka-main reason ko rin ay hindi natapos ni Governor Bay Mariam Sangki Magdadato at ni Vice Governor Bay Aimee yung binigyan yung boto noong 2022 na hindi nila nasatuloyan ng serbisyo dito sa Maguindanao del Norte sa first district. Dapat yan ay nasatuloyan ng serbisyo. Kaya yan po ang aming inahanap, ang ating karapatan, ang karapatan ni Governor Bay Mariam Sangki Magdadato, karapatan ni Vice Governor Bay Aimee Sinswat. So, at maging mga board members. Ano nangyari sa atin? Ang batas ay ang sabi ng batas, under the 7116 known as Local Government Code, Section 18, na nagsasabi the corporate power, ibig sabihin, isang bagong probinsya ay magsisimula lamang kung may magkaroon ng duly elected and qualified. Kung meron namang batas na nagsasabi na supported by the local law, which is sa atin meron, yan ang Republic Act 11550, reapportioning or dividing the province of Maguindanao into two provinces, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. So, ibig sabihin nun, ay mag-uumpisa ang corporate power niyan ngayon, 2025. Ang nangyari sa atin, dahil nga meron alliances, may provision ng law doon, Section 48, yung plebiscite, Section 49, yung corporate power, kasi meron 11550, Republic Act, na sinasabi doon sa Section 50, na yung ma-elect ng buong Maguindanao on the Section 50-E, ay siya ang magpatuloy na maging governor ng Maguindanao del Sur. Doon sa Republic Act 11550, Section 50, Alpha A, ay ang sinasabing ang elected vice governor ang siyang mag-a-assume ng governor para sa Maguindanao del Norte. At ang senior board member ay maging presiding officer at ang bakante ay i-appoint ng ating mahal na President Bongbong Marcos. Ngunit dahil sa hindi nga sa tadhana na hindi namin sukat akalain na ako ay lumalapit na sa Barm Region. Since 2019, kami, lahat ng Family Alliance, headed by, of course, then at that time,
Papa Dato Tukaw, then in Sinswat family, and then the Dato Lester, kasi na according sa family nila, pag politika, si Dato Lester ang masusunod. Kasama niya ang kanyang mga tito na dating governor ng Maguindanao, si Governor Papa Dato Ronnie Sinswat at si Congressman Papa Dato Ronnie Sinswat. So kung silang tatlo ay magkaintindihan, yun ang final na gagawin po nila. So sa makatuwid, dahil po sa batas na yon, ay ang transition period ang pinag-uusapan. Kung ikukumpara naman nyo sa barn, wala pa nag-function ang barn. Ang nag-function pa na ngayon, yung tinatawag nilang BTA, Bangsamoro Transition Authority. Kung yan tulad ninyo, doon sa Republic Act 11550, dividing the province of Maguindanao, na mag-a-assume si Vice Governor Bayani upang tiyakin ang una ay ang mamamayan ng First District, now Maguindanao del Norte, na hindi mapabayaan ni Governor Baymarian sa serbisyo. Kasi magiging bias na si Governor kasi doon na siya nakapokus sa second district known as Maguindanao del Sur. So, dahil nga yun ang gusto ng batas, kapag servisyoan ng taong bayan, dahil binoto sila noong 2022, ay dapat merong serbisyo. Kaya yun ang transitory period. Ito naman sa barn, ang transitory period nila ay ang BTA. So, dapat hindi mag-crossing. Nandito ang farm, nandito ang local government. Hindi pwede magbanggaan kasi iba yung sa kanila, iba din yung sa local government. So, ang nangyari ay hindi sinunod ang transitory period dahil ginislodge yung karapatan ng elected Vice Governor by Ivy Limbuna Sinswat and the senior board member Sari Podin Mastura and the rest of the board members. So, he did recognize yung bagay na yon. Ito ba ay tama? Ito ba ay batas? Kung titignan natin, meron tayong sinusundan na local government code. Ang pangalan ay Republic Act 7160 o known as Local Government Code. So yun po ay hindi pinapayagan na magkaroon ng appointed position. Ngayon ay nagkaroon ng appointed. Ano nangyari doon? Dahil sa bagay na pananakot. Hanggang ngayon ay tinatakot pa rin tayo ni Sap Anton Lagdameo. Sap Anton Lagdameo, ginabayolet mo ng batas. Pumayag kami, nagsakripisyo ang Sinswat family, nagsakripisyo ang Mastura family, dahil sa respeto sa iyo ng Sinswat at Mastura Sap Anton Lagdameo. Kahit wala sa batas, ay pinagbigyan kanila dahil napakalaki na respeto ng Sinswat at ng Mastura. Galit ka sa amin, galit ka kay Governor ng Aguila ng Maguindanao, huwag naman. Ang amin ay batas. Nakapag-aral kami, alam namin ang batas, hindi naman kami yung takot-takutin lang. Sana naman ay respetuhin natin ang batas natin. Ngayon, Sap Anton Lagdameo, anong ginagawa mo sa mga Muslim brothers mo dito sa Mindanao? Pinagpapaaway-away mo. Bakit?
bakit in-appoint mo si Sammy Makakwa? Alam mo naman si Sammy Makakwa is the Chief of Staff of the BIAC under the negotiations of the GRP panel and the MILF panel. Kaya meron silang tinatawag na immunity under negotiation. Pero sa local government, wala siyang immunity. Maswerte ka lang, mahal ka ng Sinswat at mahal ka ng Mastura. Kaya hindi sila nag-complain. Dahil hindi sila nag-complain, yung mga maling batas, nagiging mali na ang batas at nagiging tama. Pero, kinawawa naman ninyo ang OIC na hilaw na si Governor Sammy Makakwa. Bakit naging hilaw? BTA na siya. Senior Minister na siya. Ministry of Environment na siya. Tinanggal ninyo, linipat ninyo sa Maguindanao del Sur. Bakit nyo linipat? Para pag-awayin ang mga Iranon, Maguindanon, Iranon? Sana hindi, kasi ang sabi ng peace process ay inclusive lahat. The Christians, the IPs, and all the types of the Muslim tribes ay magsama-sama. So sayang yung ginagawa na sinira nyo at nag-cross. Ngayon, ang tanong, yung ginawa ni appointment ni Governor Sammy Makakwa, wala bang violation sa saligang batas? Meron po. Bakit hindi kayo nagkakaso? Dahil mahal kayo ng Sinswat family at ng Mastura na pakataas. Kami, may respeto kami, pero may prinsipyo kami ng mga tao. May prinsipyo sila dahil kaibigan kayo, but hindi naman pwedeng sabihin ninyo na lumalaban si Miriam, lumalaban si Teng. Ang amin dito, huwag naman sana yung mga Muslim na katulad namin na ginagawa ninyong manghang. Kawawa naman kami na magiging nakapag-aral na kami ay gawin pa rin yung kami hindi nakapag-intindi sa batas. Sana, isipin mo lang yung pinag-usapan natin sa Malacanang nung hinarap ko kayo noong April, dahil utusan ako ng Family Alliance na harapin kayo, na dahil sa respeto sa iyo, Sap Anton, Dagdameo, ay pikit mata kaming tatanggapin kahit maling batas ang interpretation ninyo. Kaya hindi nagdalawang isip ang Sinswat at ang Mastura family. Kaya pinagbigyan at pikit matang tinanggap na namin. Noong nagka-problema tayo, noong August 4, dahil na nakaupo na si Sammy Makakwa, dahil nandun na kami sa Malacanang, na nagagalit ka na pinaglalaban ni Governor Miriam. Sa panto, nandun ka. Nandun si Presidente, nandun si ES, nandiyan ka Congressman Marcos, ano pa nun, baka sa Sandro, nandun ka Congressman Sandro, dahil pinapunta ka ni mama mo para masaksiyan yung pag-uusap namin. Laging pasalamat ako sa First Lady sa pagmamahal niya sa mga Muslim. Napakaganda yung pagmamahal niya sa Muslim. Dahil sabi ng First Lady, kung meron kayong kukunin, palitan ninyo. So yun ang pinaglalaban ni Governor Miriam doon. Kaya kung matandaan ninyo lahat Lester, mga board members, na matagal kami sa taas. Ano ba pinaglalaban ni Governor Miriam na sinasabi ninyong matigas ang ulo niya? Karapatan. Dahil ang sabi niyo sa akin doon, na upang maging satisfied lahat, maging OIC Governor si Sammy Makakwa at ang kapalit ay ang Vice Governor
ay si ID Sinsot pa rin. Pangalawa, ay pinangako ninyong yung kay Saripudin Mastura ay ibigay ang members of parliament at isang ministry. Hindi umaalis, Mr. President, umiyak ng pamanhin. Hindi umaalis si Governor doon sa harapan mo na hanggang hindi maglabas yung oath of office ni Dato Saripudin as member of parliament. Ang sabi pa ninyo, ayusin na yan kaagad. Gusto nyo, Berto, sabi ni Governor Meriam, ngayon na sabay lahat. Dahil ako, medyo nabastusan na kayo, Mr. President, tinawakan ko ng tuhod ng ang asawa ko. Na mauna na lang ito, dahil may tiwala naman kayo, sa iyo, Mr. President, na yung pinangako po ninyo para sa Mastura, na maging member ng parliament at isang ministry, ay tutupad po kayo sa inyong binigay na assurance. Being the President, ibig sabihin, makatao, makadiyos, at may isang salita. Kaya, inawakan ko yung asawa ko na tama na ang discussion. I know na na-open po namin kayo, umingi kami ng pamanhin, Mr. President, pero karapatan namin ipaglaban ang aming mga kasamahan. Kasi sila ay elected people. Kaya yun po ang nangyari, Mr. President, bumaba na tayo doon. Kaya hindi nag-take out si Governor Baymariam dahil siya po ay elected. At ganoon din si Dato Saripudin Mastura, hindi rin nag-take out dahil nga iniintay pa niya yun appointment niya as member of the parliament. Ano nangyari? Hindi niya binigay. At kinuha ulit ng anak ni OIC Governor Sammy Makukuha. Sino ngayon ang swapang ngayon sa atin? Kami ba ang swapang? O kayo ang swapang? Ha? OIC Governor Sammy Makukuha, dapat hindi ganon. Very clear, nakuha mo yung gusto mo. Pumayag ang Sinsot family, pumayag ang Mastura, bakit ipagkait pa ninyo yung members of the parliament? Bakit nilulukuhin pa ninyo ang mga Mastura? Ang niluko nila at that time, Mastura. Dahil si Vice Governor Bayani ay nakaupong Vice Governor. Pilit na pinaupo. At pinilit ko na rin, dahil sabi ni Dr. Lester, full authority ka sa authority negotiation na yan. So, at that time, I believe with the Mr. President. Pero hindi niyo masisi si Governor Baymariam na matapang pa sa akin yun. Siyempre, ako naman, mas matapang asawa ko, ano magagawa ko? Kung debate kayo, yun ang kinakagalit ni Sir Anton sa amin, ay kinibate ni Governor Meriam ang mahal na presidente. Mahal na presidente, ang sinasabi lang ni Governor Meriam, yung pong agreement o yung pong exchange na karapatan ng Mastura. At yun ang naging dahilan na nagalit siya Anton sa amin dahil sa paglaban namin sa Mastura family. Kami, Papa Tukaw, pinaglaban namin kayo. Sa lahat ng bagay ay pinaglaban namin kayo. Hindi namin kayo iniwanan. Naniniwala kami sa Family Alliance. Ito po ay sinasabi ko lang kasi tinatanong ako kanina na isang media, bakit ka tumatakbo ng governor? Ito po yung kasagutan, yung tanong po ng mga media. Ito ang pawang katotohanan na hindi natapos si Governor Meriam noong na-election ng 2007 at gusto kong ipagpatuloy ang serbisyo na yan. Lumalabas daw ngayon, inaagawan ko ang Mastura at ang Sinsot. Hindi ako maagaw. Nanahimik ako sa Manila. Nanahimik na ako sa Manila. Noong lumabas
ang Supreme Court ruling na ang batas na Republic Act 550 dividing the province of Maguindanao lumabas sa website August 4, 2023. Ano ang sabi ko sa iyo, Sap Anton Magdameo? Pwede ba, sir? Boss, ayusin ko ito. Para nang sa ganun ay hindi tayo mag-away-away ang taga-BARM o UPDP against sa Family Alliance. Dahil ayaw namin mag-away dahil lahat natin ay Maguindanao, Iranon, and inclusive the IPs and the Christians. Wala tayong dapat pag-awayan sapagkat nagsalita na ang Supreme Court. But ang sabi ko rin, pwede ko pa rin ayusin para hindi masaktan si President. Ano sabi mo? Ang sabi ni Yusef Joel Domingo, kami na bahala, go. Kami na bahala, go. Sabi ko kay Yusef Domingo, kahit go ba tawag, kahit sekretary na mo, go pa rin tawag mo sa akin. Okay rin yun. Ang sabi ko sa Yusef, iba kami ng mga Muslim, ayusin ko ito kaagad para hindi mag-away-away. Kasi kami, mataas ang maratabatang honor namin na pakataas. Pilit ninyong hindi na. Hindi ko na makausap sa Anton. Samantala, ang batas na yan, mga kababayan, ay nagsasabi ang Supreme Court na ang Republic Act 11550 na pag-divide ng province ay manatiling may kapangyarihan, applicable. So, ibig sabihin, ang dapat the governor ng 1st District, Maguindanao del Norte, ay si Governor, by elected Vice Governor by Aini Limbuda Sinswat, assume to be the Governor of Maguindanao del Norte. The senior board member, Dato Sarapudin, will assume as the law of succession as the presiding officer or vice governor. Ngunit hindi niya ako pinakinggan dahil nagmamalaki si Yusef Joey Domingo na siya na ang bahala. Siya na ang bahala dahil dito na niya. Si Governor OIC, Sammy Gambar. Buti pa si Yusef Domingo, magkakaibigan tayo. Lawyer din kita. Eh, bakit daw naging position na kayo? Tito na ninyo si Sammy. Makakuha. Sabi ko noon, lahat hindi yung tito. Ngayon, tito. Bakit kaya naging tito ninyo? Yusef Domingo. Ha? Bakit hindi naging tito yun? Alam mo, may retainer ako sa iyo. So, sana naman hindi gano'n. Bigla lang naging tito nila si Sammy makakuha. So, ang swerte naman ni Sammy makakuha ng OIC na yan na meron siya mga pamangkin. So, sa makatuwid bapa, alam ko hindi siya tumakbo ng governor. Bakit? Alam ng abogado mo, pag tumakbo ka, on the last day of October 9, 10 days, ma-disqualified ka. Dahil nag-assume ka na isang public office na walang source of power ang president na i-appoint ka sapagkat may elected na nanalo, binoto ng taong bayan sa Maguindanao del Norte. Tatablahan ka dyan. Tatablahan ka ng ombudsman dyan. So sana huwag na tayo magtakot-takutan. Hintuan niyo takutin ng mga mayor, hintuan niyo takutin kami. Dahil pari-pari lang tayong kumakain ng kanin. Mahirap ang ombudsman. Matagal. Ha? Tao lang sila, kaya i-control ngayon. How about 3 years from now? Sinira mo ng career mo. Madaming kaso ang ombudsman. Sabi mo, Attorney Paul, no? Attorney Mangutara. Matagal ang ombudsman mag-decision. Pero pag mag-decision yan, 2 to 3 years, talagang tulong ka. Kasi
walang kapangyarihan na pwede magbigay sa iyo na gamitin mo ang 20% development fund. Wala. Inalis pa ninyo si Vice Governor Bayani. Bakit? Para i-contempt? Para ano? Para hindi gagalaw yun kaso sa Supreme Court. Ang ginawa lang ninyo kay Bayani, ampun mo sa mga Simpson family, para bang gitalihan lang ninyo para hindi masundan yung batas. But still, meron pa rin batas para dyan. So, ang atin dito, ang sabi ni First Lady, kung ginabuli nyo ako, pupulihin ko din kayo. Ha? Very clear ang sabi sa akin. So, ang akin dito, huwag tayo maghamunan dahil lahat tayo ay galing sa isang lugar. Huwag yung takutin ng mga mayors, ng kasuhan, ready ninyo. Dahil ako'y nanawagan sa ating mga Armed Forces of the Philippines, CIDG and NBI. 6 na buwan na ito, election na ito. May manalo, may matalo. Huwag natin balikan yung 2009 na nasira ang future ng mga general doon. Kayo is professional kayo mga tao. Nakapag-aral kayo, PNPA kayo, PMA kayo, o lateral entry kayo. Gamitin niyo sa tamang batas. Dahil tayo lahat ay marunong sa batas. Sana sa atin lahat, ang aking pong dahilan kung bakit ako ay nandito na tumatakbo, hindi ako nag-volunteer. Ito ay sa lamang paglipat ko dito dahil may bahay ako dito, is to ensure to protect the family alliance at yung sinumpahan namin na ang governor ay ang sinswat at ang mastura ay congressman at vice governor. Pagsundin pa ninyo yun. Ako ay nanawagan kay special, no? Kay special action na si Anton Lagdameo. Kulit tayo sa Congress. Tapos na tayong dalawa. Ako ay nanawagan sa iyo, Sap. Anton Lagdameo, na ito, bagay na ito, kung ipagkaloob mo na ang sinswat ang governor at ang vice governor ay mastura at ang congressman ay mastura, ako po ay magwi-withdraw sapagkat yan ay sinumpaan namin ng buhay pa. Dato Mayor Ombra Sinswat pati kay Dato Tukaw, saksi ang ating mga dating governor, Kaka Bimbo, Dato Bimbo, and Kaka Dato Ronnie. Kaya itong nangyari sa amin na buhay namin dito, na-damage na kami ng 2022. Ano na-damage sa amin sa 2022? Dahil doon sa sumpahan namin ng Mastura, Sinswat at kami, doon inibitahan niyo kami sa Maguindanao on the year 2019, ay usapan. Governor Sinswat, Congressman Mastura, o Vice Governor Mastura. 2022, ampun ka, mag-explain na ako dito, hindi ako nag-insulto, ha? Explain na, para maintindihan ng taong bayan. Noong 2021, ako ang nagpakahirap para kausapin si Kaka Bimbo, Kaka Congressman Ronnie, and the late Dato Jam. Doon sa bahay ni Dato Bimbo. Nasundin lang yung aming sumpaan. Para naman sa ganun, sa 2025, pre-man na ako.
Nakiusap ako na sundin yun dahil nasaksiyan ko ang kumbukaka Dr. Ronnie, Kaka Ronnie, no? Kaka Dr. Binko. Sabi ko sa kanila, mahal ba ninyo si Dr. Umbra? Pinagkakanumas kanin. Lahat na lang. Ito yung pinirmahan. Kaya si Dr. Lester, with due respect, ako humingi ng pamanin kay Dr. Ronnie, Congressman Dr. Ronnie. Humingi ako ng pamanin kay Dr. Jan family. Si Dr. Lester, pinanindigan na niya yung sinumpahan na ibigay ang congressman sa Mastura. Ibigay ang vice governor sa Mastura. Hanggang sa makalaban namin sa politika si Kaka Congressman Ronnie. Bakit? Wala bang utang na loob si Dr. Lester? Ampon-ampon ba pa ang Kaka? Nanindigan lang si Mayor Dr. Lester na sabi niya, napirmahan ng tatay ko ito. Hindi ko pwedeng talikuran. Mapadato-tukaw. Pinaglaban ka ni Dr. Lester. Pinaglaban ka niya. Nagsama ang loob ng kanyang mga tito. Nagsama lahat ng loob ng mga kalahati ng sinswat. Bakit ipagpalit ni Dr. Lester si Congressman Ronnie Sinswat sa bagong kandidato na si Congresswoman Dimple Mastura? Mayor Siamin, dapat marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Tandaan mo, Dr. Siamin, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating. Sana nagsakripisyo si Dr. Lester dahil sa pinirmahan ng tatay niya at dala-dala ang sumpaan na yon hanggang sa namatay na. May rest in peace si Dr. Umbra. Nang sabi doon, upamatenga na muna sa kita dato, na upamakas ka muna doon ni Dr. Umbra, na turukas mawatan ka. Upamasaki doon ni Dr. Umbra, imuna sa karupanan na wala tala, na turukas mawatan ko. Bapa dato tukaw Mastura, huwag mong kalimutan ang sumpahan na yan. Ang sabi ko sa inyo, kung magsama kayo ni Dr. Lester, ibalik lang ninyo ang tamang sinumpahan natin na ang governor ang Sinswat, vice governor ang Mastura, congressman ang Mastura, ako po ay andang magsakripisyo. Hindi ako pumunta dito para mag-agaw. Kayo ang imbita sa akin. Nanahimik na ako sa Manila. Ayaw ko na ng away. Dahil malaki ang respeto ko sa matatanda. Nga sila ICM Kagi Murad, Papa IQ, Papa OIC Governor. Nanahimik ako for 1 year. Nanahimik ako. Bakit ngayon? Pag-away-away naman ninyo ang pamilya. Since 2019, ano ang naramdaman ng mga mitimbang? Bumalik ang entire clan ng mitimbang. Dati patiking kanubo. Ngayon, nag-enjoy kayo. Dapat sana, ang formula na yun, yung samahan natin. Ngayon, natakot kayo ng isang tao na si Sap Anton Lagdameo? True, Governor Tabayo. Governor Tabayo, anong klaseng tao ka? Pareho lang tayo. Naswerte ka lang. Naswerte ka lang daw na naisama mo ako dito. Nanahimik kasi ako eh. Dahil akala ko respetuhin ng Partido Federal ng Pilipinas na ang alam mo na hindi ka founder niya. At alam mo ang address ng Partido Federal ay sa Sultan Kudarat Province. At alam mo din na ang First General Assembly and Mass Oath-taking ng Partido Federal
ay sa Sultan Kudarat. Minsan mo sinatapos, wala kang naibigay. Ko na lang ang hinihingi mo noong 2018. Ha? Sana naman magising ka sa katotohanan. Ano? Sana naman. Huwag naman sobrang yabang. Alam mo, huwag ka masyado tikalon. Ilunggo. Kung hindi ka rin ang tikal, ang tingin ng mga nila Kagimurad at saka nila Sami at saka ni IQ, Malacanang ang tupi, kawawa naman sila. Kawawa sila. Bakit? Sana hindi mo ganyan yung mga uncle namin. Ha? Ginagurong-gurong mo lang sila. Ha? Wag naman. Masama yung ginagawa mo. 49 years silang rebelde. 49 years silang lumaban. Ngayon, ginagawa mo silang bata-bata lamang. Pwede pa si Sap Anton. Pwede pa taga-ibang bayan. Huwag naman taga-South Cotabato lang. Magkakilala naman tayo kung sino ka at sino kami. Pareho lang tayo. So sana ito, nagsasabi lang na totoo dahil ako ay nanawagan sa atin, mga Lucas ko, interim chief minister sa Kagimurad, imamangkano. Tayo pamano na ilay naman kung wala niyang sergan. Kung sabihan ko niya, kung pamawakaling ko niya, kapatid punta ni Tamayo pagpagukag sergan. Doon po inanda mga tao. I'm sorry, Platon. I'm sorry sa iba dito. I'm saying the truth, ha? Ilaga. Sorry, kasama ka doon. Ito, nasasabi lang ako, dahil naawa ako kay Kagimurad, no? Imagine mo, lumaban siya sa Ilaga. Ngayon, ginaganon-ganon lang siya ng Ilaga. I mean, I'm sorry. I'm sorry, but I'm saying the truth. Sana magising sila sa katotohanan. Aalisin din kayo dyan. Aalisin din kayo. Maniwala ka, Papa Kagimurad. Dala na yan. Done din na yun. 4 na beses na kayo kinausap. Ang sagot ninyo, i-atras pa ninyo sa Central Committee. Kaya kayo ng General Assembly ng 23, noong September 23, para ideklara na ikaw pa rin ang Amiral Mujahideen, chairman ng MILF at interim chief minister. Yun ang ginawa mo noong September 23. Na doon sa official letter na sinagot ninyo sa Malacanang, yun din ang ginawa ninyo during your assembly. So sana, wag sanang gano'n. Ako po ay nanawagan dito, hindi ako naghahanap ng gulo, but ako po ay nagpapaliwanag lamang. Nagpapaliwanag lang po ako. Kung si Presidente ang kausap ninyo, yun ang totoo. Pero kung si Tamayo lang, hindi Malacanang ang tupi. Tupi lang yan. So yan po ang katotohanan. So sana po ay ito po ang dahilan kung bakit po ako ay tumatakbo. Kahit ako'y mag-isa, ay lalaban po ako. Kung hindi naman ako lalaban, baka naman magpaalam ako sa iyo, Bapa ICM, Kagimurad, Bapa IQ, and OSC Governor. Baka pwede ako magsali sa MP. BGC, Farm Grand Coalition. Kung gusto niyo ako doon sumali, okay na ako doon. Hindi mo na hintayin ng 2028, no? Magpaalam na ako sa inyo. Mga Lucas ko, mga Pagkali ko, mga dato, sa lusod na barn, labi-labi rin sa Maguindanao, sa mga Pagkali namin Maguindanao, Iranon, Maranao, Sulong, sinama lang na tributan na, inclusive the Christians and IPs. Kung ako ay paintuin yung mag-governor,
okay ako maghinto as long as, one, ibalik yung sumpahan namin. Anong sumpahan namin? Governor ang Sinswat. Congressman ang Mastura. Vice Governor ay ang Mastura. At ay habang lingkod ay nagpapaalam na hindi ako tatakbo. Pero dahil alisin niya ako pag-governor ko, magsama na lang ako doon sa party list. Diba? So, wala sa manalo. Diba? Wala sa manalo. Baka naman, kung nandun naman ako, magsama naman doon niya. Sinabi ko sa Sultan Kutra, Sultan Mastura, Dato Udin, GSGP Das, na hindi ko kayo lalabanan. Totoo po yun. Hindi ako lumaban. Umalis na nga ako ng mahigit na 1 year. Tumahimik ako na wala akong sinasabi. Because I respect you. ICM Kaji Murad, I respect you. Papa IQ, I respect you, OSC Governor Sami, and the rest of the Muslims, and all the Mujahideen. Presbytong Kuskano. Kaya ako nanahimik. Kaya ako nandito para hindi ako magsali doon sa Parliament. Ano sabi ko sa inyo, 2028 pa. Di ba, Papa? Maraming mo Papa ICM? Ang sabi ko, kami ni Bemeriam, isama ko ang father-in-law ko na si Dato' Ali Sangkin, pati si Governor Pax Mauricato, na magsumpa kami na hindi kami lalaban sa inyo. Totoo yan. Tinanong mo pa ako, pati si Papa ko, sinabi ko sa iyo, yes, Papa. Galing kay Papa ko, yes, Papa, yung sinabi ko sa iyo, Papa. Bapa ay Sir Kagin Murad. Tinanong mo ko man. Totoo yun. Kaya ayaw ko lubaban ng 2025. Pero kung gusto niyo talaga kong alisin, wala akong choice. Pili lang kayo kung sa governor ako magtakbo o sa party list ako magtakbo ng BGC. So, ampun sa lang mo na makasulod ko mga datos siya sa pamakaroon ng talo pa masakit sila gano'n, tama sa mga lukas ko na pangyayari sa masakit na pangyayari sa ampun. Pero di mo kakalima na ginawa ko, tingulan niya na pagkukunyabos yan. Malakanya na tupi. Tupi. Malakanya na tupi. Si kami na naliputan kami. 2023. Nung meron ng ulaw sa Davao, inisabot niya ama ko na nasikyo ng mga Muslim. Doon di ka pa kaya siya ng bumba kami na watan niya, kaluman niya, natapit niya ang tangan niya. Pinanig yun. Inisabot niya ama ko. After that, ininggulan niya. Si Pinyon, inangayan si Montilla. Para kontra sa kami. Si Duterte, inangayan mo. Liliputan kami ang kanatuta sa 2023. Kaya sa kabinan na di ka din patarin na upama ka matipuy ka sa vision. Nagpun sa mayor namin, dana sama sa kami, na tumabalog ko sa ganito ba na basta mana bukbud na mana pakiramdam ko yun, tinapong kami sa laot na walang buksa. Iba ka na ba? Nag-survive ka dito. 2 weeks kita organize ko. Hindi na magsama yung mga mayor sa amin. Ayaw na ni Latog, ayaw na ni Butan, ayaw na ni Aliaga. Siyempre, these are, kailangan mapilihan din ito, ha? I mean, these are the fighters of Sultan Kudarat, no? So, iniwanan kami, pare. Okay lang iwanan kami. Pag lang 2 weeks. Hindi ka kumamatay dahil sa 2 weeks na yan para mag-organize. Buti na lang, tinulungan ako ng mag-isang Panginoon. Na-convince ko ang mga vice mayor, na-convince ko yung mga civilian, at sinamahan nila kami. At naging congressman pa ako. Kung mapanood ko po sa ikata, makatatawag ka naman. Ganyan na, sample mo din. Kasi mahaba na kwento yun. Meron siguro ng taga dito si Pagatpatan. May kilala ba kayo Pagatpatan? Yung taga Tacorong? Yes, Yung palaging tumatakbo ng
ng board member, naka-apat na magtakbo ng board member, hindi manalo. Now, gabi na yan, mag-filing na, 3 o'clock pinatawag ko. Pagdating niya doon, sabi ko, oh board! Buti dito ka ha, salamat at pinalakan mo ang patawag ko. Maging board member kita, kinakupa ko na yung binulang. Samantala, wala na kaming kakampi, iniwalan kami lahat yan. Tapos, talaga yung lakad na nakaluhod. Ha? Nakakit yan, hindi, gali ka. Tapos nung, mapuka ng puhanan mo doon. Mamaya 10:30, balik ka dito, magpalit tayo. Kasi last hour na yung midnight. Ay kasi nag-alaga ng baboy itik doon. Sabi si Garcia, pupunta nga dito. Sabi ka, kailangan na mag-surrender sa lahat ng mga batitikan ng politician. Sabi ko, nakaupo naman kami. Ay ko, ano ba yung natapos mo? Sabi yan, naging nagtrabaho ko sa government, sa banking system. Okay, mag-board member ka. Na, mintin na ka, katanoranan ka, labo sila datorumen. Kinakapak ko niyan naman. Ha? Minulang naman. Salamat. Ayan, si Karong Busan. Ha? Ang Karong, doon sa tabutong. Dahil, totoo ba naman board member ako? Totoo. Hindi ka tatarong sa tangkin ko. And the rest. Maganda story short, na nagpasad ko sa oras, maganda na alusinsi, na daw congressman, may congressman ako rin. That's the history. Naging congressman ako sa wala sa oras. Diba tayo na-remember? Tapos sili ko naman ang board member, sabi ni board member, kung ako ay nanaginip, ayaw ko na magising. Dahil sabi ko, first governor ka na, ha? Alam mo, bigat mo na naman sabi na. Anyway, that history, pinabalan si Carol of that time. Kaya namin nagagagagina, tinagag kami ng mga pangpil namin. So, laya ko kung saan na nag-ubakan. Laya ko siguro-ubakan. Anyway, that's the break. Then, alhamdulillah, naubos ko lahat ang second district. Panalo lahat. Talo ko ang gumari ko na si Kahirapang, nanalo si Dilasan, panalo kami sa kay dito, o the last election ni dito, kami dalawang mayor, kalaban ko pa si Dato Randy, then, tatalo namin si Butan ng Aquino, talo namin si Esperanza, nanalo kami lahat, alhamdulillah. Mas kabinahan yung tawang sa kami. So anyway, back to our topic, ay nandito po tayo para magsama-sama. Yung sinasabi ko kanina, humingi ako ng pamanhin sa lahat ng ating mga kapatid. This is inclusive, the Christians and the Muslims. We are very honored na tinanggap niyo kami sa Sultan Kudarat. Pinapaliwanag ko lang at naaawa lang ako doon sa mga leader ng Muslim na ngayon ay bata-bata na lang sila. So yun na aking pamanhin pa rin. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako sasabi na masama. I am just trying to explain. And nagtataka ako. 49 years na rebelde. Ngayon, ang boss nila, COVID. Hindi ko matanggap talaga yun. So, anyway, nandito po ang mga kasama po namin na handang tumulong po sa amin. Ang ating incumbent mayors right here, present right now, of Maguindanao del Norte, ay nandito po yung mayor ng Talitay, Mayor Sigit. Siya po ay incumbent mayor. Salamat po. Dan ganun din po ang ating incumbent na vice mayor, running for mayor ng Parang, Mayor Adnan, or Parang. Tama niya yung brand ko na yung brand out na tayo ni Suray! Suray, parang itong GM na ito, bakit parang ikaw dito? Hindi niya po nang kumanin. Dahil last hour, galing sa akin last hour na yun. So ngayon, tayo na magkasama ngayon. Pasabay, sir. Pasabay, sir.
Dahil ganun po, ang ating pong kasama, nandito rin po. Of course, nandito from North Rupi, our good friend, no? Nandiyan po si Atty. Ruben Platong for Mayor at ang kanyang partner as Mayor ay Dr. Israel Siswat at some po na councilors, both Muslim, IPs, and Christian partnership ang North Rupi. So, ganoon din po ang aking pong paggalang po at lubos ako ng papasalamat kay Dato Harold. Si Dato Harold ay talagang on and off kami, pero yung respeto niya sa akin at ang respeto ko sa kanya ay napakalaki masyado. So sabi niya, si Dato Harold Tumawis, sabi niya, kahit saan ka pupunta, sasamahan kita. So si Dato Harold will be running for mayor in the municipality of Bulldog. Then nag-iusap pa rin ako. Sabi ko, dahil yung asawa mo is taga-Barira at taga-Barira ka din, kung si Atty. Paul ang tatakbo ng mayor, napakalaking pag-asa. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko sana siya member ng parliament. Gusto ko siya member ng parliament. Dahil isang lawyer na siguradong ipaglaban niya ang ating barn. Ngunit dahil sa nangyari na may nag-back out, sabi ni Atty. Paul, patunayan namin sa iyo, sabi ng papa niya, pati mama niya, na yung sinabi ko sa iyo na hindi ka namin iwanan, ay magsakripisyo kami at lalaban kami ng mayor ng Barira, Atty. Paul. Maraming salamat, Mayor Paul, kasi hindi niyo ako iniwanan na handa kayong tulungan ako. Parang yung sultan ko na 2003, ganyan ang nangyari sa buhay ko na. Baka yung swerte natin ay dadaan pa rin sa oras na ito. Maraming salamat, Atty. Paul, lalo na sa kanyang ama, si Mayor Dato Harold ng Bulldog, sa tiwala niyo po sa akin. Ganun din po, ang ating kasama po na nandito, ay nandito rin po ang ating mayor candidate for Dato Piang. Honorable Dato Jen, Mayor Dato Jen. So, ganun po ang madilim na, hindi ko na nakikita. Matuwa ko sa nandyan din po yung mayor ng Dato Black, na si kapatid ni Dato Manot na si Mayor Sinswat, Dato Ibla Sinswat. No? Sabi ko sa akin, Professor Dato, sabi niya sa akin, dati hindi ako tumatakbo, pero ikaw, mag-governor ka na, samahan kita, suko-suko Dato Black. Diba? Ang vice mayor niya ay si Ausog na si Horalyn Lucky Musa sa Sukor. Alam niyo si Ibla, Dato Ibla na sabi niya, dati ayaw kong sali, ba't ikaw samahan kita? Katulad na ginawa ni Dato Harold, magsuko-suko na. Suko-suko sa samahan niyo sa laban niyo. Thank you po, Honorable Sir. Then, yun po, wala pa ba ilaw? Diyan set ka dito? So, mamaya na tayo mag-photo ops dahil walang ilaw, no? Wala si Suray siguro, wala. Yung manager. So, anyway, nandyan po yung mga first, nandito po si Dr. Lester, our candidate, the electors of Municipality of Dr. Uli Sinswat, Dr. Lester Sinswat. Thank you, sir. Then, present po dito ng mga board members ng Maguindanao del Sur. Nandito si Honorable Board Member Bobby Mintimbang.
baka samahan niya ako ng mayor. Baka lang, hindi pa naman natin, no? Baka magsama rin siya. Alam ninyo, mga bagay na hindi inaasahan. May kasabihan, naroon na doon na ikalinyanin ka, na di ka makuha kayo ng pagkaat sa lupa. Naroon din ikalinyan na tuloy masugat sa lupa. So, ganoon din sa mga honorable councilors in attendance, na lahat nandito. Salamat sa oras po ninyo. Then sa ating mga board members na were present, hindi ko na isa-isa, hindi wala pang ilaw. Kasi mas maganda kung may picture taking tayo mamaya. But anyway, may picture taking man o wala, ay hindi pa naman ito yung umpisa ng campaign. Filing pa lang ito. So lahat ng mayors na gustong mag-file, inform kami, handa kaming samahan kayo kung magpasama kayo. Yung hindi magpasama, okay lang. Yung magpasama, sasamahan namin. Iatid namin sa bayan kung saan sa tatakbo ng mayor. Then, with due respect to the board members of incumbent, Dr. Romel is also here, of Maguindanao del Norte. Thank you so much. No? And of course, board member Parok of Maguindanao del Sur is also in attendance. Then of course, my brothers ng Dr. Lester is also here. At lalo-lalo na kay dating Governor, Dr. Bimbo Siswat, at ganda din kay Congressman Kakadato Ronnie. Ganda din po sa mga Jamail kay rest in peace. Di na kalingin sila kanyan dahil sa Sabuna, sa Metaran niyan, Matulawan, whatever, na niya sa mga papatayan ng mga watang yan, kanya si Dr. Jamail, ating board member. So, Dr. Jamail. Nanarin si Dr. Ken, bugun siya sa Dr. Udin. Kasi po, tamang ka mga soy niya si Dr. Pahad, si Dr. LG. Tamang sa mga pagalitan mo, ang mga apo niya na Dr. Congressman, Dr. Governor. Suko sa kandidato sa niya na unite ng pamilya Sinswat na daba sa namba. Ibig sabihin, walang katumbas. Ang pamilya ay pamilya talaga. Ako ay nag-iinigit sa inyo lahat. Bakit? Nadami ako na-solve na pamilya na magbalikan. Pero ang sarili ko ay hindi ko ma-solve. Para sa kalaman ninyo, hindi ako masamang tao, hindi masamang tao si Governor Baymara ng Santi Maudato, dahil noong nagkaroon ng negotiation ng timbang, pati ang pinsan ko sa buluan ng mga Dato, voluntaryo akong sinabi sa kanila na gusto ko rin magkaroon ng reconciliation. Dahil ang tatay ko ay matanda na. Noong month of April, Baba Dato Kagi Ali, 4 pa ang pamilya namin na matatanda na buhay pa. Kaya sabi ko sa iyo, Baba Kagi Ali, para magkaroon ng kumpiyansa si Toto Ismail Mangudadato, nagboluntaryo ako na pati ako ay gusto ko mag-reconcile. May voluntaryo ako sa niya. Makatika pagsapan niya, ibig magpagilay kami ni Papa Dato Cagliari. Doko, yunot ang karan ilang kami reconciliation. Asa magpangilay sa kapya. Doko niya kapasa rin ka kanituto, doon congressman. Doko, kung congressman na yunot ang karan ni congressman, saki mo na mamika kay Congressman Tom Paglas. Imita ko si Congressman Tom Paglas atang sinanda. Na di ko si kanin pakontran, pamityahan ko si Congressman Tom Paglas sa asa makambalingan na sa pamilya namin, kaya nasagi ka ingit ako sa maragato. Dele ko sa ang batuan na kapagkapya ko siyan. Nele ko sa lunasin sa napagkapya ko siyan. Nando ko sa ginawa ko, di ko magagano pagkapya.
na kaya sa laki na. Natumadok ka ni Bapa Kagiali, Bapa, yamong karasaki kapya kami sa sul ko sa Tagabuluhan. Naipasad ko sa ka sa Buluhan, ano sa mga madalato munisipyo, na di ko siya pangirahin sa magpuntrahan niya. Asa na isa-isa pa ni pamilya ng mga Maguindanao iranon siya, na di mga bukag. May tubon siya sa iranon. Nanambitya ako si Dato Harold, na sabi ko kay Dato Harold, para magsama-sama tayo nila Barok, nila Philip, mga anak ni Alex, sama-sama tayo. Si Dato Harold at saka ako, pareho kami ng hangarin. Si Dato Harold gusto rin niya magkaroon ng tunay na reconciliation sa pamilya Tumawis. Ako din, bilang mga dato, gusto ko rin magkaroon ng reconciliation sa mga kamag-anak namin. Yan ay katumbas na makalabas si Sally Tampatuan. Pinayagan ko lahat yan. Dahil gusto ko makapahinga rin yung mga kamag-anak natin na doon sa loob ng bilangguan. So yan po ay katotohanan lahat. More than 1 year, pinayagan namin sila mag-usap. At sinali ko pa noong April ang sarili ko na para makapagtiwala si Toto na Odadato, pati ako mag-reconcile at hindi ko palabanan ng congressman, mayor, sa Buluan at ng mga Odadato. Noong nag-meeting sila noong month of May, nagpapasalamat ako kay OIC Governor Sammy Makakuha na pinaglaban mo si Bapa Kagiali. Nung nagsalita si Troy na pupunin niyang pandag at palabaran si Ben Meriam, ang sabi ni OIC Governor Sammy Makakuha, maganda talaga yun, I really appreciate. Na sinabi niya kay Troy, Dato, sa nakapasad ni Bapa no, Dato Kagiali, na congressman ko. Congressman ko nakapasok niya. Kaya lang sana ko ni Kagiali ata sa pandag, kamulit ko magaga sa pandag, kaya na niya sila Mayor OG. Kaya na, look, nagasakitaran siya. Nung maging ko naman panang si Mayor OG. Kaya kung gapon sa Buluan, namon si JB, tapos sa kakatibukan nila JB. Namon si Saad, sa buta kami, namon si Kakatong Paglas, na damang tao di ko sa mele niyang gunay marikonsay kami. Kaya na si ama ko matuwan. Sa muna, dapat to ba sa ama ko namin? Sa ama ko, to sa katobo to, nasama. Dar, siguro na ama ko matuwan yun sa kanya. Imbitahan ka rin, makapat, makasumpat, ikalima din sa sumumpat. Pero ako, mabagay ka lang ni health is ka rin, complete health. Pero di dyan manumpat. Kaingit kung kami sa liga-liga sa pamilya. Dato Lester, sa family, sa pamilya ni Dato Jam na sa Jamay, sa akin kaingit ako sa mga. Kaya na sa akin na pangiyan ko sa unification. And the leadership namin ni Gobyerno is unification. We cannot divide and rule. Kami na may isa-isa tanong, nagservisyoan tanong sa Delta tanong, batunin tanong sa pamilya tanong, sa Agames lang, batunin tanong sa Delta tanong, pagkakanan tanong sa Delta tanong, kaya katarag din na bilang sa Delta tanong. Natuloy kami pag-apasan siya. So, sagi, toto mga moderato, hindi sa gano'n, kung nasman ka mo sa muna, babong pariya. Pag ngay mo sa rakong-rakong ka, pamitaan mo si Tom Paglaster. Ha? Wala ka ng kalaban? Bakit gusto mo pa ng awal? Masama yung ginagawa mo. Hindi maganda yung ginagawa mo, Toto, mga dalaga. Alam mo, Toto, magkakilala tayo lahat. Ha? We grow up together. Sana huwag niya po isagad sa linya gusto nangyari. Ako, dapos ka ng pangumisa, hindi ako naging oppressor sa inyo. Kinasuhan niya anak ko, doon na ako nagganti sa inyo.
Ngayon, bibigyan ko ng congressman, isakripisyo pa si Tom Paglas para ma-reconcile ang pamilya. Ayaw mo ba tanggapin? Ngayon, mag-congressman ka pa rin. Anong pinagkaiba nun? Hindi ko maintindihan. Ampun sa ampun ba? Hindi ko spelling ba? Sabi kung governor ka, okay pa. Kung governor ang takbuhan mo, masabi ko na gusto mo talaga maging governor. Kasi hindi ko pwedeng ibigay yung governor katulad sinasabi ni Turoy na governor. Skado mong Turoy Mambo na ano posisyon ng ka? Nipot ka doon na after doon, nagdibang ka sa governor. Congressman, okay. Pumayag na rin si Tom Paglas. Ngayon, mag-congressman kayo, may kalaban kayo si Congressman Tom Paglas. No? Hindi ko maintindihan talaga ba? Ampo ba? Ampo na busoy ko, no? So anyway, todo mga dadato, pag natuloy na itong laban na ito, forever na tayo magkalaban. Forever na tayo na. Hinahabol ko kayo. Anyway, matapang man kayo. Magsubukan tayo sa kalsada. Kasi matapang ba yan sila? Mag-combat na yan. Pare-pare lang tayo. So anyway, ang akin dito, wala ka ng kalaban, reconciliation, wala kalaban ng mga dadato, at buluan. Bapa ICM, Bapa Kagi Murad, Bapa IQ, OIC, Sami, mga kuwa. Nga ba karinyan melay, mamagukag sa papadalya, nambay inatol ng agam, nambay ipinamando ng agam sa gano'n, bukagukagan sa papadalya. Nambay ipinamando sa kami na mapatpat sa pamilya, ay na base imamahanga ng bank. Kaya na sa Amirol Mohajidi, kapigito dito. Dalit hasim salamat, nanday real, tunay na tunay sa kanila, i-class. Pero alam mo. Sana mo ito palibon, matuwa ta mo rin. Siyama ko matuwa mo. Di kayo pag-ato sa ito. So gano'n na, matutanong sa kami, di kayo pag-ato. Tampilat, Tatampilat, Kaya natuloy ko mapyan na katatampilat. So ito na rin yung press conference natin, para tuloy-tuloy na. So, ang akin, I'm still appealing to Kagi Murad, to Bapa IQ, OIC Governor Sami. Huwag niyo akong itulak na manas o kayuman na nakatrasto sa kayuman. BGC ako. Presidente ng BGC ng Mamudadato. Dito sa daga kay data, buntal ko at sa dagang ka mo, kay nalukos-lus ka mo. Kaya panganya ko sa tabang streto mo. Yulit no so, last din niya ba? Yulit to so sinswat sa governor. Kaya nakataban si Bay Aimee. Nakataban si Dato sa Republic Board Member. Ibalingan mo sa Vice Governor. Nakataban si Dean Paul, Ampo Bukaka, sa Congressman. Ibalingan si Dean Paul sa Congressman. Upama ka matito ka daw, dumagilot ka ng Allah Ta'ala, na di lang papagukang yung mga Muslim siya. Pagilot ka ng San Anton Lagdameo, wag mo sirahin ang buhay namin lahat dito. Nanahimik kami, matagdaming operation na dumaan sa mga Muslim. But tignan mo, since 2019, dahan-dahan na resolve ang away ng bawat pamilya. Hindi ba kayo happy sa Anton Lagdameo na may padaon para sa mga Muslim na magmahalan kasama ang mga Christian at mga IPs? Tama na ang paggagabi sa amin. Dahil ba meron barn? Dahil ba letter B ang barn? Sa akin naman, letter B siguro. Sana huwag kagayaan. Dahil ang karma ay darating din. Lahat ng karma, may karma ako, may karma ka din. Buhay ng tao ang pinaglalaroan mo dito sa aming bayan.
dahil lang sa farm na letter B. Ha? So anyway, kayo nang bahala dahil letter B talaga. Ha? So again, and to all of you here, I am very thankful to all of you, to all the family of Dr. Jam, and Hedek Jemail, Dr. Jemail, and of course, lahat na na-mention kanina. Special mention ko lang yun because I am very happy na naiingit ako na na-reconcile ang family ng Sinswat. Sana hindi lang ang Sinswat na hanggang kay Dr. Jemail, pati sa ibang Sinswat din. Kami ay nanawagan. Officer manin, balat na ninyo. Ha? Kakabay, Sinswat ka. Sinswat is always a Sinswat. Mastura is always a Mastura. Mangudadato is always Mangudadato. Manamin, bapagali at tapanan mo. Kami ni Dato Harold na naiinggit sa mga Sinswat na nagbalikan sa Dato Lester, sa Papa Rolling, Papa Bimbo, pati mga Jamael Brothers, pati si mama niya. Sana kami ni Dato Harold, ganun din sana kami. Pan, Mayor Barok, Tumawis, Kapitan Raga, ano ba sinabi sa inyo ni ng kuya ninyo? Magsama-sama, ganun din ako. Magsama-sama kami ng pinsan ko. Bakit tayo mag-away? Ang daming posisyon sa barn. Ang daming posisyon sa local government. Ano pa ako kagad tanong niya? Kasi Dato Harold, gusto rin niya ma-reconcile sa family niya. Katulad ko rin. Gusto ko ma-reconcile sa family niya. I'm sorry, Mayor Adnan, but when I'm just saying na talagang gusto namin ma-reconcile. Attorney Brother Barot, no? So, but anyway, this is only politics. Politics is a politics. Hindi ba lang dito? Even sa Lawak, magkakaway ang magkapatid, may Besiya, makaway ang maglolos, kami kamsor, gano'n din. Nag-away-away man din talaga sa politika. But sana hindi lang gawing lahas at dahil lang kay Anton Lagdameo ay magkaroon ng lamat ang pagmamahalan dito sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Sa lamo-lamo no, sa inyo lahat, humihingi ako ng pamanhin. Kung may nasabi ako na masakit, o meron ako na-deliver ng mensahe na hindi maganda, ay humihingi ako ng pamanhin. Ang sakit ko po ay isa lang ang sakit ko. Nandiyan si Dr. Ruben, nandiyan si Board Member Caron, wala akong transmission na reverse. Only abante lang yung akin. Ang tulo, nagtanong ko sa nagkakagabapa na da-atras sa kambyada ko, abante din. Ang tulo. Upama ka matrasa ko, upama ka panaso agreement. Ito ba agreement? Iba niyan, so original agreement. Then I will sacrifice myself. But yun lahat ng inimbita ko, hindi ko kayo pabayaan because meron akong BGC. So hindi kayo mag-worry na sabihin ninyo, oh, nag-withdraw na si Tek dahil naging governor ng Sinswat, vice governor ng Mastura, congressman ng Mastura. Hindi ko kayo pabayaan. Pero kung gusto nila dito ako sa BGC. Ako the last niya, ulit na. Tingnan na lang ang asawa ko, ulit ka na daw, sabi niya. So, gina-explain ko lang ng matino na hindi kayo mag-worry na if ever na mangyari yun kasi there's no impossible. Baka naman meron hulog ng biyaya ng langit na mangyari. Rest assured that I will continue support and assist you. At hindi tayo pabayaan ang unang ginang. Yan ang kanyang ginang. So, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And that was the message of
Honorable Governor Dato Suharto D. Mauna Dato Alhaji, na kung saan ay napakalinaw ng kanyang mensahe sa mga kapatid nating media, no? Napakalinaw ng kanyang mensahe kung bakit nga ba nandito sa Maguindanao del Norte ang nag-iisang Panloni. Ayan, so thank you so much once again, Honorable Dato Suharto D. Mauna Dato Alhaji. Okay, so as per advice,